Oh, pero itong kanta parang hindi konektado diyan, oh. Ano? Dapat ano din. Tingnan mo, medyo maano na naman, oh, malabo na naman. Oh. Dati malinaw yan, no? Inayos ni Gatper, malinaw. Okay, oh. Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, inaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. May problema tayo. Wala, hindi marinig sa ano. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing, sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ayan, so mayroon na. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan dito po sa Metro Manila. Okay, so kumusta po kayo? Ayan, so born to be alive. Doon po sa ating mga kaibigan, ayan o talaga. Ngayon po ay Lunes, September 11, 2023. At ngayong araw dito po sa lungsod ng Paranaque, dumating po yung Undersecretary ng Department of Trade and Industry or DTI. At ganun din po yung representative ng Department of Social Welfare Office dito po sa National Capital Region para mamigay ng tig 15,000 or 15,000 doon po sa mga rice retailer na nagsakripisyo dahil po doon sa Executive Number 39 na inisyo po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chairman, paki-double check nga. Hindi, ang problema, malakas pa rin ang kanta. Naririnig ko eh. So, paano yan? Ayan o. Kahit wala na rito, malakas pa rin o. Ayan, so talagang talagang ang ating technical. Lumakas yung music na Born to be Alive. So talagang lumakas ano. At kanina
umabot ng 129. Iyong pong nabigyan ng tiga 15,000 ng Department of Social Welfare and Development. Opo, so medyo malaki-laki po yun, ano? So iyan po yung dagok na nangyari dahil sa paglabas po ng Executive Order 39 ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iyong pong bigas dapat ibenta nila ng 41 pesos bawat kilo at iyong pong 45 pesos bawat kilo. So maraming very complicated po yung naging resulta niyan, ano? Dahil bawat grupo may kanya-kanyang opinion, mula po doon sa mga magsasaka, doon po sa mga mamimili, doon po sa retailer, hanggang doon po sa hanggang po doon sa mga nagtitinda ng pagkain. Dahil sinasabi nila na sila po ay talagang tunay na naapektuhan diyan po sa presyohan ng bigas. Tayo naman ay ordinaryong mamamayan lamang. At batid po natin na ang ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. naman ay nagsusumikap kung paano maibsan ito pong mataas na presyo ng bigas. So mabigat po ang nangyari, ano? Yung magsasaka ayaw ng importasyon dahil maapektuhan daw po yung mga local farmers po natin. At sinasabi na hindi kulang ang bigas. Wala pong shortage ng bigas. Pero pataas ng pataas ang presyo. So talagang hindi po ito maganda. Parang insulto po ito sa ating gobyerno. Na sinasabi nga na marami pong smugglers. Marami pong gumagawa ng kalukuhan sa usapin po sa supply ng bigas. Ang problema ni isa, wala man lang pong napaparosahan o kaya wala man lang pong nakukulong. So hindi po ito magandang hindi po ito magandang palatandaan. Malaki pong insulto po ito sa ating gobyerno sa kasalukuyang pangyayari sa pagtaas ng presyo ng bigas. Dahil sinasabi nila na wala pong shortage. Pagkatapos, unang araw pa lamang nung implementation noong Executive Order 39, yung pong grupo ng mga magsasaka, sabi po nila na apektuhan na daw po sila. Isang araw pa lang naapektuhan na daw po sila dahil bumaba na po yung bilihan ng palay. Ganun po ang sinasabi. At yung pong ibang mga retailer o yung pong nagbibinta ng bigas, unang araw pa lamang ay hindi na po nagsipagtinda yung iba. Yung iba naman, sumunod po dun sa 41 at saka 45. Pero po yung mga hitsura o lasa nung kanilang tinitinda ay talagang hindi po talaga dapat tanggapin. Hindi po magandang practice po yan para sa amin, para sa akin. Hindi po maganda. Tayo po ay magsasaka naman. Di ba? Magsasaka po tayo sa probinsya Hanggang ngayon, hindi po nabibigyan solusyon na dapat yung mga magsasaka
dapat doon po sa cultivation pa lamang, dapat nandoon na po ang tulong ng gobyerno. Pagkatapos, tungkol po doon sa pagpapalaki, sa abono, sa pesticide, dapat yun po ang tutukan ng ating gobyerno. Kasi malaki pong ano po ito, kung ako lang po ang tatanungin ninyo, dagok po ito sa gobyerno natin. Kasi panahon po ni Gloria, nagka-problema na po tayo sa bigas. Panahon po ni Duterte, create yung pong tinatawag na rice tarification law na sinasabi na ito po ang solusyon. Pero tingnan nyo kung ano po ang nangyari diyan po sa presyohan ng bigas. Yung pong function, yung pong vision and mission po noong National Food Authority, nawala na po yun dahil po doon sa usapin ng rice tarification law. Sana po Pangulong Ferdinand Marcos, sana po itong rice ratification law na ito, sana po i-abolish nyo na yan po, is-abolish nyo na yan. Dahil hindi po talaga ito nakatulong. Kung ako lang po ang inyong tatanungin, hindi po talaga ito nakatulong kung tutusin. Dahil agricultural country tayo, tapos ganun na nangyayari, paulit-ulit lamang. Sana yung pong may kagagawan sa nangyayaring ito tungkol sa pagtaas ng mga bilihin na ito, dapat parusahan o kaya kunin na ni Lord. Di ba? Kasi yung pong Department of Agriculture na yan, sino ba mga nandiyan dyan? Mga lahat po yan magagaling. Lahat po yan mga batikang na pinapasweldo ng taong bayan, tapos hanggang ngayon, yung mga problema nung mga panahon pa ni Kopong-Kopong, problema pa rin po ngayon. Di ba? Ganon din po sa usapin ng smuggle, yung pong mga smugglers na yan, yung mga umaangkat ng bigas, na di umano tila hindi sila nagbabayad ng tamang taripa, at sila po yung salarin para tumaas ang presyo ng bigas, dahil sa ipit sila ng epet hanggang ngayon, wala naman pong napaparusahan. So yun po ang problema natin. Kaya mabuti na lamang yung pong pamalaang lungsod ng Parañaque sa panguna po ni ang ating butihing Mayor Eric Olivares, at ganun din po itong Consumer Welfare Office, City Consumer Welfare Office, na pinamunuan po ni Ma'am Milan Alcaraz. Mabilis po silang kumilos. Bawat palengke, bawat talipapa dito po sa lungsod ng Parañaque, ito po ay naagapan doon po sa usapin ng tinatawag na rice cap o yung rice ceiling na yan, ay naagapan po yan ng lungsod ng Parañaque. Pero sabi ko nga, ang unang nabiyayaan o natulungan ng ating gobyerno, yung pong mga nagtitinda ng bigas na sako-sako ang kanilang binibinta. Pero yung mga mamimili, yung mga consumers o yung mga consumers, yung po mga nasa laylayan na bumibili ng 41 at saka 45 pesos, ay ni isang kilo ng bigas ay hindi po nila nabigyan.
na supposed to be, yung pong mga mahihirap na ito, yung pong mga nasa laylayan ng lipunan natin, na supposed to be, ito yung dapat bigyan ng bigas ng DSWD, pero hindi po bigas ang binigay, kundi pera doon po sa mga retailer. Opo. At yung pong taga DSWD, nag-iinarte. Dahil tatanungin ko po sana, yung tungkol po sa pinalabas na 2 billion pesos para takpan o hipnoan yung hindi po naging magandang outcome ng Executive Order 39 na yan. Opo, kasi balik-balik na rin mo po yan ang pagkakalam natin. Yung pondo galing po sa DSWD. Opo, yung DSWD, ang pagkakalam po natin, ang pira na nailaan po dyan ay para sa mga nasa laylayan ng lipunan o nasa laylayan ng komunidad. Opo, pero dahil nga po sa nagmamadali, ay may pira naman ng DSWD. Yung 2 bilyon na tumataginting, ito po ay binigay doon sa mga negosyante ng bigas. Opo, so yun po ang naging takbo. Di ba? Ganun talaga ganun talaga ang ating nangyari kanina. Pero wag po kayo mag-alala, at least nakatulong naman ang ating gobyerno. Okay, si Chairman, wala na ba tayong music? Ayan, so bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng maiksing patalastas. Mayor, Chairman Patalastas, please. Senro. To deliver his message of support. Ito po isa pong mga kalikasan at maagos na hapon po sa ating lahat. Gusto ko magandang batiin ang mga kapitan na dito ngayon. Si Kapitan Noel Rapdos ng Barangay San Isidro, ang aking idol. Kaya po, si Kapitan John Quezon ng Barangay Tambo. At si Kapitan Marilyn Burgos ng Barangay Donggala, kayo dito. At yung mga kagawad, si Kagawad Lani, Kagawad Darwin. Salamat po sa Asyana, sa pangunan po ni Engineer Risa. Dahil po siya po yung aming adapters. Kaya po kami nagkaroon ng award ng Dawat Taga-Ilog at nag-champion po sa Liquid Waste. Sa tulong po ni Kapitan Jen ng Barangay Tambo. Okay. Ayun lamang po siguro at magandang hapon po sa atin na. Sa ating mga kawani po ng DNR, sa pangunguna ni Director Bobby Tagapan, DNR NCR Mayos South, kay Engineer Risa Montances. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan from the DNR Metropolitan Environmental Office South, our gracious hosts from SM Sukat, and of course our kababayans from the city of Parañaque
and welcome to today's Gawad Tagailog Roadshow 2023. Our lead agency for all of these programs is CENRO, the City Environment and Natural Resources Office, under the leadership of Mr. Mark Allen Besa. Ayan, so natin pong patalastas galing po sa CENRO. Okay, so bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng mga balita galing po sa Public Information of the City of Parañaque. So 180 na PWODs na sumasa ilalim sa hemodialysis dumalo sa PhilHealth Benefits Orientation. Kanina po ito. Matagumpay na idinaos ngayong Lunes ang programang New Learnings on PhilHealth Benefits sa Parañaque Sport Complex. Dumalo sa naturang programa si Mayor Eric L. Alvarez kung saan siya ay nagbahagi ng mensahe sa 180 persons with disabilities na kasalukuyang sumasailalim sa hemodialysis na lalahok. Ayon sa punong lungsod, mahalaga ang pagsagawa ng ganitong orientation sapagkat dito ay nalalaman nila ang kanilang benepisyong makukuha mula po sa PhilHealth. Dagdag ni Mayor Eric, layunin ng sa orientation na ito ay paalam sa mga nagdi-dialysis ang bagong polisiya ng PhilHealth kung saan ang kanilang hemodialysis coverage ay nasa expand mula sa 144 na sesyon hanggang 150 sessions. Anya, nararapat ang bawat miyembro ng PhilHealth ay makakatanggap ng tama at kapakik-pakinabang na impormasyon. Malugod ding binalita ni Mayor Eric na sa kasalukuyan ng ospital ng Parañaque 1 sa Barangay La Huerta ay mayroong libreng hemodialysis services para sa mga residente. Samantalang ang ospital ng Parañaque ito na nakatanggap ng license to operate para sa kanilang dialysis clinic na may 9 na istasyon. Ito po ay sa Parañaque Hospital ng Parañaque 2. Ang programang ito ay naisa katuparan sa tulong ng Parañaque Health Plan Office sa ilalim ni Dr. Lorelai S. Ubed at Local Health Insurance Office.
Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. Balita pa rin po galing sa City Information Office, Parañaque. Tingnan, muling namahagi ang lokal na pamahalaan ng Parañaque ng mga service vehicle sa 5 barangay ng Parañaque. Ang naturang seremonya ay ginanap sa Parañaque City Hall kung saan ito ay ipinamahagi sa Barangay San Antonio sa ilalim ni Barangay Captain Paul Casali, Barangay Moonwalk at sa ilalim ni Barangay Captain Roberto Alano, Barangay San Isidro sa ilalim ni Barangay Captain Noel Haplos, Barangay B.F. Homes sa ilalim ng Barangay Captain Paulo Marquez at Barangay La Huerta sa ilalim ni Barangay Captain Peter Agustin Velasco. Ayon kay Mayor Eric, ang mga naturang sasakyan ay magagamit sa emergency transport na sa naagarang pagresponde sa mga emergency situation. Ito rin ay bahagi sa mga hakbang ng lokal na pamahalaan upang mapaigting ang emergency response sa bawat barangay. Kasama rin sa pamahagi ng mga sasakyan ang kanilang kaninang umaga sina Unang Ginang Eileen Claire Olivares, City Administrator Attorney Volter de la Cruz at District 2 Councilor Tin Esplana. Ayan. So, kanina may ipinamigay na 5 sasakyan para sa emergency response. So, yun po ay ang kakulangan ng mga sasakyan doon po sa bawat barangay. Kasi ang barangay dito sa lungsod ng Parañaque ay 16. Yung pinamigay kanina, yun po ang natitirang 5 na lamang. In short, yung pong 16 na barangay ng lungsod ay may sarili na po silang mga emergency response vehicles. So, yun po ay additional. Opo, kasi may mga na po sila dati. Mayroon na po silang mga ambulansya o kung ano man po mga sasakyan na ginagamit sa emergency. Opo, so yun po ay additional. Ngayon, ang problema po kasi sa ilang barangay, opo, may mga sasakyan, ang problema minsan sira. Pangalawa, minsan walang panggasolina. Opo, kaya kapag may lumapit o kaya may tumawag na taga-barangay o kaya gustong magpasundo o kaya emergency, ang problema, hindi po kaagad-agad dumarating kasi kung ano ang mga problema. Opo, so sana wag naman ganon. Opo, kasi kapag emergency, lalong-lalo na po yung mga nadadali sa kalsada, yung pong mga nababangga, nasasagasaan o kaya man o anuman uri ng emergency, alam nyo naman, kapag nabanggayan, hindi po kaagad-agad basta po isinasakay yan para isugod sa ospital. Ang kailangan po dyan, hintayin iyong pong marunong doon po yung tinatawag na emergency team. Po, may mga alam sila. So, ang problema, inaabot na po ng 1 oras o kaya 30 minutes, wala pa pong dumarating. So, kaya dapat panawagan po natin sa mga barangay, hindi lang po dito sa lungsod ng Parañaque, na sana yung pong mga pang-emergency vehicles ay sana wag nyo pong gamitin kung saang-saang event. O kaya kung saan-saan kayo patutungo, total marami naman po kayong sasakyan, yung pong para sa emergency, ilaan nyo po para sa emergency. At hanggat maaari po, para lubusan mapakinabangan yan, dapat magkaroon po kayo ng designated na driver ng emergency o kaya ng ambulansya. Hindi po yung driver ng tanod.
So sana malinaw po yan dahil sayang din eh. Opo, dahil ang ating pamalaan naman, ang ating mga barangay, marami naman po nagsusumikap, lalong-lalo na po ang ating pamalaan lungsod ng Parañaque. Kaya po, nagbibigay po ng mga sasakyan para magamit po doon po sa kanilang mga kabarangay. Sana ganun. Opo, kasi dati-rati, nagbigay po ang City Hall din nung para doon sa barangay BDRRM mo. Opo, kasi sabi gagamitin daw para sa emergency. Nung mapunta na po doon sa barangay, ay hindi na po ginawang pang-emergency, pang-sakuna. Hindi na po yun. Ginawa na pong family service. Family service vehicle. Sana wag naman pong ganun, ano? Ayan, so doon po sa atin mga kaibigan, ang oras po natin ay, what time na ba tayo ngayon? Nasa alas 8:21 na, no? Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, ang oras po natin naganap ng alas 8:21. Dito lamang po yan sa ating programang Manibela ng Masa Ondago. Siyempre, dito po yan sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Ayan. Po, minsan tayo po ay nagkakamali ng pindot, kaya hindi maintindihan na lumalabas. Kasi naiisip ko yung pong nagpapangako na hindi tinotopad. So kapag nagpangako, sana to pa rin naman, Ayan, so doon po sa atin mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. Okay, ayan. So ang binalita po natin, yung pong sa mga sasakyan, 5 sasakyan po pinamigay po ng lungsod ng Parañaque doon sa 5 barangay din. So tuloy-tuloy na po tayo. Ayan, binigyan ng pagkilala kaninang umaga ang mga kawaning lumahok sa PIPA Parañaque City Employees QSB noong Setyembre 6 sa Fishersman Ward, Barangay La Huerta. Pinanganuan ni Mayor Eric Olivares ang pamahagi ng mga trophy at premyo ng ginanap sa Parañaque City Hall grounds pagkatapos ng regular na pagtaas ng watawat. Kabilang sa mga pinarangalan ay ang Traffic and Parking Management Office na itinangal bilang kampyon at nag-uwi ng 20,000 peso. Samantala, kinilala first place naman ang Office of the City Accountant at nag-uwi ng halagang 15,000 peso. Second place naman ang City Social Welfare and Development Department na nag-uwi ng halagang 10,000 peso. At third place ang Office of City Councilor Pablo Olivares II na nag-uwi ng 5,000 peso. Ang PIP Parañaque City Employees QSB ay bahagi ng aktibong pagkikilahok ng lokal na pamahalaan para sa paggunita ng ika-123 taong anibersaryo ng Civil Service Commission ngayong buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Ito ay pinangasiwaan ng Human Resources Management Office sa ilalim ni Mr. Ramel Santillan. Ito pong si Ramel Santillan, officer in charge po ito ng Human Resources and Management Office. Bukod dito, ito ay pinangunahan din ng punong lungsod ang pagbibigay ng pagkilala sa mga retirees para sa kanilang contribution at serbisyo sa lokal na pamahalaan ng Parañaque. Opo, so yung pong mga, sabi nga po nila, yung pong nagretiro na, umabot na po doon sa kanilang boundary na 65 years, taong gulang, sila po ay nagretiro na. Opo, so ibig sabihin, sapat na po ang kanilang serbisyo para sa mamamayan, para sa pagmamahal sa bayan.
At kasama ang nanguna sa mga seremonyang ito ay sinaunang ginang Eileen Claire Olivares, City Administrator Attorney Walter de la Cruz, DSWD NCR Regional Director Attorney Michael Joseph Loreco Arte. Kaya ito pong si Attorney Michael Joseph Loreto, hindi daw po siya pwede magsalita at bagkos. Ang binigyan lang daw po ng authority na magsalita tungkol dyan sa usapin ng Executive 39 na yan, Executive Order number 39, ay ito lang pong si Anders ASIC Secretary Agaton Chodoro. So ganun din po kasama ni Saraymo Acteng Department Head Mr. Ramel Santillan at District 2 City Councilor 10 Esplana. Palakpakan po natin yan. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo. Ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:26 ng gabi. Umabot po sa 1,129 small rice retailers binigyan na ng cash aid. Pinangunahan ni Mayor Eric Olivares ngayong Lunes ang pamahagi ng cash aid sa mga small and retailers sa Parañaque City Hall grounds. Ayon kay Mayor Eric, nasa 129 small rice retailers mula sa iba't ibang barangay ang nabigyan ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Department Katuwang and Department of Trade and Industry. Anya, bawat rice retailer na kwalipikado ay nakatanggap ng halos sa 15,000 piso na mula sa programang DSWD, Sustainable Livelihood Program. Umabot po sa 15,000 pesos. Dagdag pa ng punong lungsod, ang cash assistance na ito ay akbang ng national government katuwang ang mga lokal na pamahalaan para sa implementasyon ng Executive Order number 39 at ang pagpapatupad ng price ceiling sa bintahan ng regular, milled at well-milled rice sa mga pamilihan. Kasama rin sa nanguna sa pamamahagi sina DSWD NCR Regional Director Attorney Michael Joseph Loreco at DTI and Assistant Secretary Agaton Chodoro Ubero. Naroon din sinaunang ginang Eileen Claire Olivares, District 2 City Councilor 10 Esplana at ang mga pinuno ng iba't ibang departamento ng pamahalaang lungsod sa panguna pa rin po ni Attorney Walter de la Cruz. Ayan, so yun po ang binabanggit po natin kanina na nagbigay na po ng tulong ang DSWD dito po sa lungsod ng Parañaque hinggil po sa implementation ng tinatawag na Executive Order number 39. Ayan, so tuloy-tuloy pa rin po tayo. Galing pa rin po ang ating mga balita galing sa City Information Office Parañaque. Parañaque LGU to hold medical mission. Ayan, so ibig sabihin po nito ay magkakaroon po ng medical mission in consonant para po sa pag-celebrate ng birthday ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Babasahin po natin ito. Kaya lang, pagtyagaan nyo na po ito kasi ang ating pong balita, as is, where is. Oo, di ba? Where as po ito, ano? Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo sa Parañaque LGU to hold medical mission. The Parañaque City Government announced that a medical mission will be conducted on September 13 and celebration of the birthday of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mayor Eric Olivares said the medical mission team Love for All Medical Caravan will be held at the 880 Square Mall in Barangay San Dionisio sa ganap na alas 8 ng umaga at 8 a.m. It will be led by the city government in coordination with the Office of Congressman Edwin Olivares and the City Health Office or CHO.
Ayan, the medical caravan will be offer medical and dental consultation, immunization for children, COVID-19 vaccination, HIV human immunization virus, testing, family planning services, and conduct pre-eye checkup and distribution of pre-eye glasses. The mayor said the city government will also offer non-medical services from different departments of the city government such as legal consultation, pre-haircuts, assistance from the local civil registry, and others. Hayang, so marami-rami po itong medical mission, ano? Opo, at mayroon din pong non-medical. So yung po ang maganda dito po sa lungsod ng Parañaque. Palakpakan po natin yan. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, no, ito po, karagdagan informasyon pa rin, ano, na yung pong tungkol po doon sa Parañaque Hospital opens breastfeeding station. Ayan, so nagkaroon na po ito ng launching noong Friday, ano, po na kung saan ito po ay ginanap sa Hospital ng Parañaque, diyan po sa Distrito 2. Okay, so maganda po ito, maganda. Po, sana yung pong mga nanay na nagpapasuso ng kanilang mga anak ay sana po ay pwede po kayong pumunta sa Osparto para maturuan po kayo kung ano po yung mga pamamaraan tungkol po sa pagpapasuso at pagpapalaki ng iyong mga chikiting. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:32 ng gabi. Opo, so yung po ay mga balita galing po sa lungsod ng Parañaque. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, tayo po ay muling magkakaroon ng Patalastas, Mr. Chairman Patalastas, please. To deliver his message of support. Ito po isa pong mga kalikasan at maagos na hapon po sa ating lahat. Gusto ko magandang batiin ang mga kapitan na dito ngayon. Si Kapitan Noel Rapdos ng Barangay San Isidro, ang aking idol. Kaya po, si Kapitan John Quezon ng Barangay Tambo. At si Kapitan Marilyn Burgos ng Barangay Donggala, kayo lang dito. At yung mga kagawad, si Kagawad Lani, Kagawad Darwin. Salamat po sa Asyana, sa panguna po ni Engineer Risa. Dahil po siya po yung aming adapters. Kaya po kami nagkaroon ng award ng Dawat Taga-Ilog at nag-champion po sa Liquid Waste. Sa tulong po ni Kapitana Jen ng Barangay Tambo. Okay. Ayun lamang po siguro at magandang hapon po sa atin na. Sa ating mga kawani po ng DNR, sa pangunguna ni Director Bobby Tagapan, DNR NCR Mayo South, kay Engineer Risa Hortenses. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan from the DNR Metropolitan Environmental Office South, our gracious hosts from SM Sukat, and of course our kababayans from the city of Parañaque, and welcome to today's Gawad Taga-Ilog Roadshow 2023. Our lead agency for all of these programs is CENRO, the City Environment and Natural Resources Office,
under the leadership of Mr. Mark Allen Besa. Ayan, so muli ang ating pong patalastas mula po sa Senro na pinamumunuan ni Mr. Mark Allen Besa. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:37 ng gabi. Okay, so dadako na po tayo dito po sa Balitang Nasyonal. Po, ayan, so so tuloy-tuloy na po tayo, ano? Balita ngayon, 5 pisong dagdag pasay sa PUB, diringgin na ng LTFRB. Parang lit na po yata ito, ano? Kasi sa sunod-sunod na pagtaas ng pamasahe, so matagal na po ito na ihain, pero wag po kayo mag-alala at babasahin po natin. Nakatakda ng dinggin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB sa September 26 ang petisyon ng ilang transport groups na taasan ng 5 piso ang minimum ng pasahe sa mga public utility vehicles sa bansa. Mismong si Alliance of Transport Operator and Drivers Association of the Philippines or ALTODA President Melencio Boy Vargas ang nagkumpirma na itakda ang ng LTFRB sa September 26 ang pagdinig sa kanilang per hike petition. Nabatid sa ilalim ng petisyon ang minimum na pasahe ay hinihiling na may taas sa 18 piso mula sa kasalukuyang 12 piso para sa unang 4 na kilometro ang biyahe. Boko dito, ang ALTODAP nagain din ng petisyon para sa 5 piso taas pasahe sa jeepneys and Pasang Masdat Alliance of Concerned Transport Organization or ACTO. Ayon kay Vargas, napilitan sila maghain ng petisyon para sa taas pasahe dahil hindi na rin makayanan pa ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Hindi na niya kumikita pa ang mga tsuper dahil hindi naman nadagdagan ang minimum per gayong hindi napigilan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Napilitan lamang anyan silang ipagpatuloy ang kanilang operasyon kahit nalulugi sila dahil wala naman silang ibang mapagkakitaan upang may pakain sa kanilang pamilya. Nabatid na nakatakda na namang may pagtupad ng panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa bansa bukas Martes. Sa pagtaya ng mga oil industry players and ang presyo ng diesel ay maaaring magtaas ng mula 30 centavos hanggang 60 kada litro
At ito po ay hanggang 40 kada litro naman ang gasolina at 20 centavos hanggang 50 centavos kada litro ng kerosene. Ayan, so yun po ang batayan doon po sa kanilang petition para humingi ng karagdagan 5 peso para sa minimum na pasahe ng ating mga jeepney naman. Mabigat po yan, mabigat. Apo, so ito pong gasolina regulated kasi bago makapagtaas dapat ina-approvean po ito ng Energy Regulatory Board or ERB At ganun din po yung mga tawag nito, yung pong sa usapin ng pamasahe, LTFRB yan o kaya sa LTO. Pero yung pong sa usapin po ng bigas, hindi po ito regulated. Deregulated po ito. Kasi pag tumaas po ang bigas, ang presyo ng bigas, wala pong ibang magawa po ang NFA o kaya yung DTI kundi sabihin na tumaas ang presyo ng bigas. So kaya nung maramdaman ng ating Pangulong Marcos na tila talagang na mamanipula na naman ang presyo ng bigas, ay nagpalabas siya po ng Executive Order 39 para kontrolin ang presyo ng bigas. Kaya lang, samot-saring pangyayari ay tila hindi po ito lubusang naging matagumpay. Iyon po ang problema rito. At ito pang sinasabing Pinoy di na makapangisda sa Scarborough. Ay nako, dahil nga po sa iyong pong mga pasaway na nagbabantay sa West Philippine Sea, ay talagang gusto na nilang sarilinin ang lamang dagat at ganoon din po gusto na nilang sarilinin mula po sa kaila-ilaliman ng dagat hanggang po sa karagatan, hanggang po sa mga naglalayag, ay ayaw na po nilang padaanin pa. Kaya doon po sa mga doon po sa nasa security defense naman doon po sa mga nasa depensa, ito pong Armed Forces of the Philippines naman ay sana kung gaano natutulog ang ating mga sandatahang lakas ng Pilipinas noong mga nakaraang administrasyon. Kaya po napabayaan po yung West Philippines na yan at nagkaroon na po ng dambuhalang paliparan o kaya nagkaroon na po ng dambuhalang teritoryo ang mga singkit diyan po sa West Philippines dahil sa maituturing po natin na kapabayaan ng ating gobyerno, ganon din po ng sandatahang lakas ng Pilipinas noong mga nakaraang administrasyon. Di ba? Kasi kung noon pa yan, kung panahon po yan ni Ferdinand Marcos Sr., ay hindi po sila makakatayo ng ganong kalawak diyan po sa West Philippines. Di ba? So ngayon, hindi lang po yung tingnan nyo po ang nangyari dahil sa kapabayaan, yung pong karagatan ay gusto na po talagang sarilinin ng China. Kasi doon po sa ipinapakitang video ng mga ating mga yung pong mga malalaking screen naman,
makikita po natin na kawawang-kawawa na po ang ating naghahatid ng pagkain diyan po sa ating mga sundalo diyan po sa West Philippines Sea. Kawawang-kawawa na po dahil kung ano-ano na po ang pinagagawa ng mga barko ng China na supposed to be, sinasabi nga po na sila po ay lumalabag. Opo, pero iyan ang nangyari. At mahirap po rito, pati po itong ating mga mangingisda ay hindi na po nakakapunta doon sa West Philippines para sana maghanap buhay. So, yan na po, dagok na po ito, dagok. So, pabayaan na po natin yan dahil total, masigasig na po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos tungkol dyan at saka natin pong armed forces sana magising na po tayo sa katotohanan na sa ating pagpapabaya, sa ating pananahimik, iyan na po ang nagiging resulta na tila nawala na po tayo ng karapatan dyan sa West Philippines Sea. Sana mapigil na po yan. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo. Ito pong pasaway na DA, Department of Agriculture. Presyo ng bigas, magiging matatag na ngayong anihan. Kapal nyo. Magiging matatag na. Matatag ang alin, yung pagtaas. Di ba? Kasi ang usapan po dyan na 20 pesos nga, sabi ni Pangulong Marcos hindi na nga po tayo kumikibo doon sa 40. Ngayon, makikita nyo po sa tagging, may 59, 60, may 65 pa. Tapos, sasaluhin na naman ng DA, presyo ng bigas magiging matatag na ngayong anihan. Saan banda? Ay, naku, Ayan, kumpiyansa ang Department of Agriculture or DA na magiging matatag na ang presyo ng bigas at palay sa pagsimula ng anihan sa bansa ngayong Setyembre or Oktobre. Yun ang sinasabi natin pumunta po kayo doon sa mga magsasaka kung anong ginagawa ng mga namimili ng palay. Yung po mga negosyante, binabarat na sila, pero pagdating sa merkado, sobra-sobra ang taas ng kanilang pagbibinta ng bigas. Ayan, nabatid ng target ng pamahalaan na magkaroon ng initial na hanggang 5 milyong metriko. Nako, wag na nga natin basahin to. Nakakapikon. Po kasi bababa na daw dahil mag-anihan na. Hindi maganda. So bumaba man yan kung nakatawag doon, nagkanda lito-lito na, nagkanda windang-windang na, lumabas na kayo ng 2 bilyong pesos, tapos aarangkada kayo ng ganun Ayan, sinasabi na small rice retailers lang daw ang dapat tumanggap ng ayuda. In short, yung pong mga nagtitingi-tingi lang, 1 kilo, 2 kilo, or 3 kilo. Kasi yung pong mga nagbibinta ng sako-sako ay wala naman silang dapat makuha sa gobyerno. Dahil una, sila nga po ang salarin. Di ba? Sila nga po yung salarin, tapos magnais pa kayo ng tulong ng gobyerno. Ano yung garapalan? Pati yung ating mga nanonood nagsawa na tuloy dahil sa ginagawa ng mga smugglers ng bigas at saka yung mga pasaway sa nagmamanipula ng presyohan ng bigas. Kilala po kayo, kaya alam nga po ng Pangulo na kaya tumataas ang presyo ng bigas dahil sa ginagawa nyo. Kaya lang kahit kilala kayo pero hindi pa kayo mahuli-huli. So yun po ang isa sa
Isa sa mga diskarting bulok. Di ba? Sinasabi na manipula na ang presyo ng mga agricultural products, pero ang solusyon nila windang-windang. Di ba? Small rice retailers lang dapat tumanggap ng ayuda. Kung ako nga lang, hindi ko ibibigay sa inyo na bili ko yun na napakaraming bigas, yung 2 billion na yan. Aywan ko lang kung yung ating mga kababayan na walang-wala, siguro tuwang-tuwa sila, no? Kasi yung pong halagang 41 at saka yung pong halagang 45, ang bumibili ng bigas po na yan, talagang nasa laylayan ng lipunan. Kasama po kami. Kasi yun po ang hindi kayang kainin ng mayaman eh. Di ba? Kasi yung mga para sa rates, karamihan po dyan, baka 59 to 65 ang kanilang binibili. Bihira silang bumibili ng line of 4, bagkos mga line of 5 lagi sa presyo ng bigas. Di ba? Kasi pumunta po kayo sa palengke, alam nyo naman kung anong uri ng bigas yung halagang 41. Pag sinaing nyo ngayong alas 7, baka alas 10 ng gabi, panis na. Di ba? Napakabilis mapanis kapag ang nakabili ka ng ganong presyuhan. Mabilis, kaya kapag may anak po kayo, kaya yung asawa nyo dumarating na madaling araw, baka pagdating nila, panis na yung kanin nyo. Ganun ang galawan, ganun ang nagiging outcome diyan po sa sinasabing, di ba? Nangyari yan kasi sa akin nung isang gabi, pag tingin ko sa kaldero, alas 4 na madaling araw, panis na po yung kanin di ba? So, akala nyo, hindi ko, yung 41 pesos, akala nyo, hindi bumili. Di ba? Talagang hindi maiwasan so, doon po sa atin mga kaibigan, doon po sa atin mga kaibigan, dito po sa Metro Manila, regards ko po kayo. Lalong-lalo na po yung nagkwento sa akin tungkol sa mabilis, mapanis ang kanin, so, sana, makuha ang katotohanan na yung pong ito pong rice tarification loan na yan, ipinag-initan ko. Dahil yung NFA, tinalian po yung mga kamay, tinalian po yung kanilang mga galamay para makapagbinta ng bigas sa palengke na kahit papano, hindi namang palaging pangmahirap yung bigas. Dahil panahon po ni Pidilby Ramos ba yun? Di ba, yung mga panahon na yan, gusto ng ating Pangulo noon, dapat ang kanin na kinakain ng bawat pamilya, kung ano po yung kanin na kinakain ng mayaman, dapat yun din po ang kanin na kinakain ng mga nasa laylayan ng lipunan. Iyon ang magandang promosyon. Di ba? Yung po ang magandang kahit sa kanin na lamang, magpantay-pantay tayo. Kahit kayo po ay may pera, kayo ay mayayaman, lahat naman po tayo kumakain ng kanin, kahit sa kanin na lang tayo maglibel para parehas ang yung mga pare-parehas yung kanin na atin sinusubo araw-araw. Malaking bagay na po yun. Hindi po kasi pwedeng i-promote na yung mga walang pera, doon po sa 41 at saka 45. Yung pong may pera, doon po sa 56 or 59, doon ang bibilhin. So, hindi po magandang promosyon yan, unfair. Pwede ba yun? Unfair po yan naalala ko. Sino ba yung alam ko si FBR yun na sabi dapat kung ano po ang kanin na kinakain ng mayaman, sana ma-afford din nung mahihirap. Yun maganda pong promosyon yan. Pagkatapos, sumunod yata ang presidente, iba.
yung sumunod na presidente, prinumot yung bigas na mahinang klase. Para dahil malakas po ang waiting noon. Di ba? Medyo malakas po ang waiting noon. Sabi niya, hindi ko maalala kung sino nagsalita nito. Kung bibili kayo ng bigas sa loob ng 1 linggo na 10 kilo, kung makakatipid kayo ng 100 dyan, pwede nyo ng pantaya sa waiting. So sana wag naman ganun. Hindi po magandang ganung strategy, pangit. Di ba? Asan ba si dito, si Rico? So hindi po maganda pag ganun ang pag ganun po ang promosyon. Hindi ko tayo pag ganyan ang labanan. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap na pong 8:56 ng gabi. Malapit na po tayo magtapos, malapit na po tayo magtapos. At yung pong ating nag-iisang may bahay, talaga naman. Nandiyan po siya sa online. At ganun din po ang ating mga kaibigan. Dahil malapit na po tayo magtapos, yung pong ating kaibigan dyan po sa Saudi Arabia, yung pong ating kababayan dyan po sa Kuwait, at ganoon din po ang ating classmate dyan po sa United Kingdom. Ano na po ito? Anong tawag dito? Yung kapag sinabing United Kingdom, sa ano na po ito? Sa Alemanya. Tama ba yun? At ganoon din po sa Hong Kong. At kumusta na po si Madam Bewley Franklin dyan po sa United Kingdom? Nakabalik na ba? Mukhang nasa na po siya sa Boracay. Nakabalik na po. So si Madam Bewley Franklin, regards po natin dyan po sa lugar ng Aklan sa Boracay. At ganun din po yung ating kaibigan na ito pong si partner, na ito pong si Ed Rosales. Diyan po sa lugar ng Pasig, regards ko po kayo, Mr. Ito pong si Ed Rosales. Nung isang araw, nandiyan po siya sa Baclaran dahil siya daw po ay nagsimba diyan po sa ina ng laging saklolo. Ina ng laging saklolo. Ngayon, kasama niya po yung pamilya niya, nakamotor. Nakikiusap daw po siya na padaanin man lang dahil nga sa may nakamotor. Siyempre marami po yung vendors, ay hindi po siya pinapagbigyan. Kaya nung isang araw, nakita po natin, dahil nag-live siya, sinama niya yung 2 platon siguro ng clearing operation ng MMDA at saka ng lokal na pamahalaan ng lungsod, ay pinagpatanggal niya lahat ng sidewalk vendors diyan po sa Redemptorist Road dahil sinasabi na yan po ay mabuhay lane na supposed to be accessible to all motorists, accessible to all yung tinatawag na passers, yung po mga dumadaan dyan. So supposed to be dapat ganon. Kasi batid po natin na may tinatawag na road clearing program. Road clearing program ang ating pamalaang nasyonal naman, na ito po ay pinangunahan ng dating presidente na si Pangulong Rodrigo Duterte, na ibinaba po ito sa Department of Interior and Local Government or DILG hanggang po sa ibinaba sa pamalaang lokal hanggang po sa barangay level. So kung tutusin, may punto po itong ating kasama na si Ed Rosales na dapat wag naman pong maging talamak ang mga nagtitinda diyan po sa lugar ng Baclaran. At ganun din po, maliban dyan,
Ganon din po sa lugar ng Pasay o kaya sa Maynila. Dahil malinaw naman po yan na sana ito po ay regulated. Opo. Di ba? Yun naman po talaga ang dapat. At ang batay na rin po sa ating obserbasyon, ito pong mga, sabihin po natin, ito pong mga jeepneys playing from Sucat going to Baclaran, going to Sucat, ay tila higit na nakakaabala na po dyan po sa kabaan ng Quirino Avenue sa Baclaran dahil nga po itong tinatawag na pila system. Di ba? Dati-rati na wala na po ito, pero sa hindi po natin kung magkanong dahilan, hindi po natin alam kung bakit na ibalik ito diyan po mismo sa kanto ng Quirino Avenue at ganoon din po sa lugar ng Baclaran. Bahala na sa inyo kung sino sa inyo ang kumikita diyan. Sana bahala na kayo. Di ba? Yung pong si Ed Rosales, regards po natin dahil kawawang-kawawa yung mama, matanda na hindi daw siya pinagbigyan. Kaya yung mga vendors ay kanya pong sabihin natin na dapat lamang na i-regulate. Hindi po yung grabe naman Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, malapit na po tayo magtapos. Ang oras po natin ay ganap na pong 9:02 ng gabi. So, hindi na po natin yung iba, hindi na po natin isa-isa, Yung pong ating mga kasama dyan po sa North Caloocan, sa panguna po ng Direkta. And of course naman, dyan po sa Values Formation Spiritual Transformation Incorporated, dyan po sa Campo Crame, sa panguna po ni Reverend Nicolas Amatorio. And of course, yung pong ating mga kaibigan dyan po sa lugar ng Kamanaba, yung pong si Mr. Charlie Soriano. And of course, ito pong si Sister Presi Lazaro dyan po sa Valenzuela. Magandang gabi po sa inyo. At ganoon din po, siyempre, regards po natin, ito pong the local government of the city of Parañaque, sa panguna po ng butihing Mayor Eric Olivares, Congressman Edwin Olivares, Vice Mayor Juan Villapuerte, ganoon din po ang ating mga konsyalis sa Distrito 1 at sa Distrito 2 at kasama na po ang mga department heads sa panguna po ni ito pong si City Administrator Attorney Volter de la Cruz, and of course, the public information of the city of Parañaque, no other than ito pong si Sir Melquadis Alipuon naman. Regards ko po kayo, ganun din po yung pong ating mga kapulasan mula po sa Substation 1 hanggang Substation 8, maging ito pong ating kapulisan dito po sa panguna po ni Renon Gardoque naman, sir. Regards ko po kayo. At ganoon din po ito pong Community Affairs Section sa panguna po ni Major Esther Arandian. Of course, yung pong Substation 8 dyan po sa Barangay Marcelo Green, ito pong si Police Captain Ebralyn Dijain. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Mr. Chairman, happy birthday!
Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami.
malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy,